Basihan ng isang totoong overall servant o taga-akay ng isang kongregasyon ang pananampalatayang may gawa. Hindi lang simpleng mabuting gawa, hindi yung mabuting gawa para sa sarili, pamilya o kaibigan lang. Napakababaw lang yan. Ang ibig sabihin ng gawang mabuti dito ay mabuting gawa sa passive o massive na paraan sa lipunan sa sangkatauhan. Ito ang nag-iisang basihan ng totoong pananampalataya ng isang taga-akay o leader ng kongregasyon. Ulitin ko, ang pananampalatayang may gawa ay may mabubuting gawa. Kung ang pananampalataya ay verbal lang, walang mabuting gawa, patay ang pananampalataya. Mamamatay din ang mga nasasakupan niya, yung mga miyembro o kongregasyon niya kung walang mabuting gawa sa lipunan. Granted, for the sake of argument, tao lang tayo. Normal lang sa human nature na hindi perfecto at nagkakasala. Kaya may nakasulat, walang matuwid na hindi nagkakasala. Pero may proseso. Ang proseso nito ay dapat fair at ayon sa katarungan. Ang karunungan ng mga Exeters, ayon sa kanila, ay kapag may mamamatay o nakapatay ng isang tao, kailangan ito ma-convict at ma-verify ng Supreme Court o kahit anong legal court bago paniwalaan. Pero ibig ba sabihin nito na kapag gumagawa ng mabuti ang isang tao, hindi na siya paniwalaan? Malamang hindi. Depende sa sitwasyon. Kung ia-apply nila kay Kuya Daniel Razon, unang-una, dapat dadaan muna sa legal process o due process bago nila gamitin ang kanilang pahayag na hindi pwede paniwalaan ng isang criminal naging inosente dahil lang sa paggawa ng mabuti sa lipunan. Supreme Court, fair and justice. Dapat. Bakit? Na-convict ba si Kuya Daniel Razon para pasok sa halimbawa nila? Hindi. Kung may ebidensya sila, dapat isubmit nila sa Supreme Court o anumang legal court para ma-verify at ma-convict kung kulto talaga. Hanggang ngayon, kung hindi ito nangyari, 100% paninira lang ang ginagawa nila. Puro critics, paninira at kalaban sa mabuti. Halimbawa, kung may nakulong na si Kibuloy hanggang ngayon, saka pwede ng paratangang kulto. Point of view na mas malinaw. Ganito kasi yan, sa tingin ko, ang basihan ng isang totoong servant o taga-akay ng kongregasyon ay pananampalatayang may gawa. Hindi lang simpleng mabuting gawa, hindi yung mabuti lang sa sarili, pamilya o kaibigan. Napakababaw lang yan. Ang sinasabi ko, yung mabuting gawa na kailangan ay may epekto sa lipunan, sa sangkatauhan. Ito ang totoong basihan ng pananampalataya ng isang leader o taga-akay. Kung pananampalataya mo ay verbal lang, laway lang, walang mabuting gawa, patay ang pananampalataya. At kung walang mabuting gawa sa lipunan, mamamatay din ang mga nasasakupan mo, yung kongregasyon mo. Pero granted, tao lang tayo, hindi perfecto, nagkakasala. Kaya may nakasulat. Walang matuwid na hindi nagkakasala. Pero may proseso. Dapat fair ang hatol ayon sa katarungan. Sinasabi ng mga Exeters kapag may nakapatay o may nagawang mali ang isang tao, kailangan ma-convict at ma-verify ng Supreme Court o kahit anong legal court bago paniwalaan. Pero ibig ba sabihin nito kapag gumagawa ka ng mabuti, hindi ka na pwede paniwalaan? Malamang hindi. Depende sa sitwasyon. Kung i-apply nila kay Kuya Daniel Razon, dapat dadaan muna sa legal process o due process bago nila gamitin ang kanilang statement na hindi pwede paniwalaan ng isang criminal na naging inosente dahil lang sa um, paggawa ng mabuti sa lipunan. Supreme Court at Justice ang basehan, hindi basta-basta. Kung walang conviction hanggang ngayon, 100% paninira lang ang ginagawa nila. Puro critics, paninira at kalaban sa mabuti. Kaya ganito ang conclusion ko. Ang pananampalataya na may gawa ay nasusukat sa mabuti at epekto sa lipunan. Pero kapag may paratang o paninira, dapat fair at evidence-based, hindi assumptions lang. Ang faith at legal accountability ay dalawang magkaibang bagay at dapat ihiwalay para maging patas at makatarungan.